Gusto kong kumain ng mga bagay-bagay. Nakakatamad, gumalaw-galaw. Parang feeling mo, dami tayo ng maganda. Feeling ko pag gumagamit ako ng lip balm, parang feeling ko nagpalagay ka ng bibig. Parang nagpagawa ka. Wait lang, taas natin to. Para maganda yung asenso ng buhay. Ano ba to? Wait lang mga mahal. So hello mga mahal, magandang umaga. 5 minutes later. Wait, try natin iikot ng ganyan. Ikot natin ganyan. So hello mga mahal, magandang umaga. Banking, no? Alam mo yung pakiramdam na malapit ka na magkaroon, tinatamad kang gumalaw-galaw. Ganun kasi nararamdaman ko ngayon eh. Gusto kong kumain ng masasarap. Well, hindi masarap. Kasi kakatapos ko lang mag-lunch eh. Ang ulam ko ay isang pirasong Shanghai. Tsaka yung sauce nung ulam namin nung nakaraang araw, yung karne. Yung kinamatisang karne. Ganyan. Pero pag, alam mo pag malapit ka na magkaroon, parang gusto ko ng umiga. Tinatamad kang gumalaw-galaw. Ayaw mo makipag-usap sa mga tao. Alam mo yung tipong kakausapin lang nila, uminit na yung ulo mo. Ganun yung nararamdaman ko ngayon. Gusto ko maging nice, pero hindi ako nice. Ganun yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Parang gusto ko ng umiga. Gusto, alam mo yung yung isa sa mga pinapangarap ng mga matatanda. Tulad nating lahat. Syempre, kayo din. Hindi lang ako. Yung tipong isang araw, gusto mo lang nasa kama ka, madilim yung kwarto, nanonood ka lang, naka-comforter ka, tapos alam mo yun, kumakain ka. Nakakain mo lahat ng mga gusto mong kainin. Yan yung gusto ko ngayon eh. Kaso hindi pwede. Pero pwede naman. Kaso hindi rin talaga pwede. So yun mga mahals. Ginamit ko kanina, Rode, ito. In-order ko to kay Sab and the Girlies. Yan. Magpa-pop yan dito mamaya. Order kayo sa kanya. Siya yung isa sa mga personal, hindi isa. Siya yung personal shopper namin na binibilhan namin ng mga authentic, mga original na mga pang-makeup na galing ibang bansa or anything na gusto namin na mabilis niyang mahanap. Yun, sa kanya, Sab and the Girlies kayo umorder kasi sobrang mabait yung taong yun. Yun. Basta andyan yan sa, anong tawag dun? Comment section. Saan? Comment section ba yun? Pag Description. Sa my description box. Ayan, ilalagay namin yung IG niya, kung saan nyo kayo pwede mag-order. Ayun. So, yan. So, ito lang. Nakakatamad. Sobrang nakakatamad talaga. Hirap maging babae. Kung hinahanap yung Senti, nag-edit siya ngayon. Actually, may din ako kasi nakamite din ako. Yes. Nag-edit siya ngayon nung previous namin ginawa. Pati yung episode na yun, parang wala kami sa issue. Kasi nga, magkasabay kami magkakaroon. Siya patapos na ako. Papunta pa lang. May pakiramdam na yun. Ay mga ganyan moment, bigla ka lang mapapatulala kasi nga, alam mo yung gusto mo lang ng peace and quiet. Kaya mo may makausap. Kaya mo ng someone. Ito yung pakiramdam ko ng ayoko makakita ng iba. Alam mo yun? Kasi naiirita ka. Yun yung pakiramdam ko ngayon. So bear with me, mga mahals. I-vlog natin ang ating katamaran for today. Itong vlog na to is maraming makaka-relate ng mga kuwarang babae. Maraming makaka-relate. Ito ay tribute, kumbaga, para sa mga babaeng tinatamad pag malapit ng madatnan. Kasi isa ako sa mga malaking example na pag malapit ka na magkaroon, hindi mo alam yung gusto mong gawin. Parang gusto mong tumambay sa isang coffee shop at i-order yung gusto mong inumin. Or i-order mo din yung gusto mong keki, di ba? Gusto mong kumain, gusto mo lang mag-relax. Pero dahil tumatakbo ang oras, kasi bawat oras tumatanda ka. Di ba? Tumatanda ka, so hindi pwede. Kasi time is running, time is gold. Pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na, hindi mo hanapin mo naman eh. Yung mga bagay-bagay na sana, pwede pa natin gawin since nung bata tayo, hanggang ngayon matanda na tayo. Ano mo lang pwede sinasabi ko. Pero anyway, alam mo yun, may intindihan din naman ako eh. Kasi nga, ito yung effect. Pag malapit ka na magkaroon, ito talaga yun. Kahit yung mga sinasabi mo, hindi mo din alam kung ano sinasabi mo eh. Natural effect na magkakaroon ka. Kaya sa mga lalaki na nanonood dyan, mga kuya, mga tiro, mga uncles, mga lolo, mga tatay, di ba? Mahirap maging babae. Lalo na pag marami kang gagawin pero hindi ka mag-focus. Hindi ka makapokus kasi nga, malapit ka ng datnan. Hindi ko lang alam sa mga sa mga nag-menopause na ganito rin ba? Pag nag-menopause ka, ba ganito rin? Menopause, mas mahirap pag menopause. Yes. Siyempre, hindi ko alam pakiramdam kasi yung pag menopause. Hindi ko ako sa stage na I'm so virgin. Yung mga ganun, virgin. Hindi. Pero yung thought lang na niregla pa. Malapit na. Akong reglahin pero wala pa. Hindi na nakakainis. Dapat lumabas ka na eh. Lumabas ka na para matapos ito, para focus tayo sa buo. Ano kaya hindi magaling takbo ng pangalan nito ng mga problema. Naka-stoplight. Nag-stop pa sa amin ngayon. Hindi ko alam kailan go-go. Medyo matagal. I wanna go home. Gusto ko po eh. Gusto ko kumain ng masarap. Gusto ko humiga. Gusto ko magpunod ng Harry Potter.
Okay. So, di namin sure talaga kung anong gagawin namin today and hindi namin alam kung ano din magiging topic sa video na to. So, yun. So, ano kasi, kumbaga, kapag na-disrupt yung ano mo, yung daily routine mo nga, di ba, Bobby? Lagi natin sinasabi yan sa live eh. Kapag na-disrupt siya, parang nahihirapan ka mag-adjust. Oo naman. 'Di ba? Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Hello mga mahals! So good morning! Sa inyong lahat? So ngayon, nandito kami sa shop, tapos meron tayong itatry na bagong coffee shop dito sa May Ilocos Sur. Yung Kambal Bruce. Dahil dun sa previous na kahapon na tinake namin na video, di ba, first day ko kasi yun kahapon. So siya kasi patapos na siya, pero may mga spots pa din. Alam na, Oh my God. girl thing. Yun, so, kami, matagal na namin inaay tong cafe na to. Kasi ito ay owned by Joseph and John Villarreal. Kambal sila, kaya nga Kambal Bruce eh. yeah. So yun, kabash ko sila since kinder hanggang high school, tapos same kami ng school nung nag-college. So ayan, itatry natin sila. Yung mga Okay. in-order namin. Okay, so umpisahan muna natin sa food nila. So ito yung food. Ang in-order namin, meron kaming chicken sandwich, fries, and carbonara. Yes, kasi ang best seller daw nila is carbonara. Masarap daw talaga. So, i-try natin yan. Kasi hindi pa kami kumakain eh. So, di ba? I-try natin. Wow. Packaging-wise, ang ganda. May tissue. Okay. Ito yung fries. Fork na. Oh, wow! Okay. Wow. Ito yung chicken sandwich nila. Wow. Very nice. Okay. Open Next. natin yung isa. Next naman, yung fries, of course. Fries. Then, yung carbonara. Wow, may bread din. So, taste test tayo, mga mahal. Yes. Tsaka itong mga mahasa, itong mga food na to kasi is very affordable lang. Baka kasi may mga may mga magsabi na ang unti naman, ganito, ganyan. Very, very affordable yung food nila. So, yung food nila, ang target market nila is students. Yes. Diba? Students and yung mga nagtatrabaho. Diba? Tsaka yung mga nag-wait dun sa salon and spa nila. Oo. Kasi isang lugar lang yan. Kung visit kayo ng vegan, makikita nyo agad yung building nila. Ang pangalan is Bungad. So, galing Manila, on the right. Oh, sa right side. Bungad. Andun yung Villarreal Salon and Spa. Tapos, andun din yung Bantay Bread. Andun din yung Kambal Bruce. Ito kasi bago lang to. Wala pa siyang isang taon. Kaka-open lang din nito siguro months ago. Parang ganyan. 2 months ago, ganyan. Tapos, nag-order din kami ng coffee. Yes. Ito yung coffee nila. So, kudos dahil naka-print yung kanilang cup. So, while working ka o while nag-walk ka papunta sa work mo, advertisement na rin. Ayan, Kambal Bruce, di ba? Yes. Aha. Yan, Kambal Bruce. And Merry Christmas daw, di ba? Yan. Kape na in-order ko is cafe latte. Of course, magsa-start tayo sa basic, di ba? Hindi ko kaya ang Americano. Masyadong matama. Spanish to. Ito yung cafe latte. Ayan, ito yung cafe latte. Iaano natin to. So, itatry natin to. Hindi acidic yung yung beans. Tapos hindi ganun katamis. Ayoko na matamis eh. Pero syempre ang Spanish kasi is matamis, 'di ba? Pero sana wag masyadong matamis sa mga may mga Spanish latte effect dyan ng mga coffee shops. Hindi ganun. Sana wag ganun katamis. Yung sakto lang kasi pag the more na matamis, the more na nakakaumay. Okay. Patikin mo sa'yo. Tapang nito Kasi di ba lang siya milk? Oh, milk at saka ano. Ito kasi medyo may, may condensed. Ngayon ko kung ginagamit ng karamihan is condensed. Okay. Then, go na tayo sa food. Oh, okay. So, before tayo mag-taste test, meron tayong special guest. Si Salty Boy ang magte-taste test. So, kukunin ko tong mic ko. Chulti.
gusto pa niya. Pasado kay salt. Pasado kay salt yung carbonara. Mamaya Thank you, ulit. guest of honor. Maraming salamat. Okay. Ikaw, Bobby. So, ayan. Pasado kay salt yung ham nung mismong carbonara. Siyempre, hindi pwede lahat. May mga bawal sa aso, diba? So, pinatikim namin yung ham. And gusto niya kainin lahat. Mamaya, titirahan kita ng ham lang. So ngayon, magte-taste test na tayo ng iba pa. Okay. Itong chicken sandwich nila. Ito yung chicken sandwich nila, mga mahal. Ayan, diba? So nagulat kami. Akala namin is yung typical na sandwich lang. Yung isa lang? Oo. Mhm. Creamy. May nahulog sayang. Masarap, Bobby. Yan. Kaya masarap. Mamo. Masarap siya. Carbonara daw, bestseller. No? Sarap, no? May freshness, may acidity, may fatty doon sa doon sa mayonnaise. Tapos meron siyang egg. Okay? Tikman natin to. Creamy. Creamy. Nalalasahan mo talaga yung bacon. So halatang yung bacon is nandoon siya sa mismong sauce. Good. Fries, typical fries. Maganda, wala masyadong salt. Tsaka hindi siya hindi siya greasy. Ayoko kasi yung marami masyadong salt. Hindi ikaw salt. Yung maraming salt na fries, kunyari kung hindi naman galing sa McDo. Pero kunyari pag cafe, ayoko maraming salt kasi mga mahal usually pag galing mga cafes kasi may mga may mga kasamang mga sauces yan. So, yung mga ibang cafes kasi hindi nilalagyan na masyadong salt kasi para mas mo yung dips nila. May mga gumagawa kasi ng homemade na dip eh. Yun yung parang signature dip nila. So, kaya hindi masyadong ma-salty yung mga fries nila. Pero dito kasi kay Campbell Bruce kasi, ang gamit nila is ketchup. Oo. Masarap. Gusto ko to. Sarap. Masarap, no? Sobrang sulit ng chicken sandwich nila. How much more sa clubhouse nila. Yun yung ina-eye ko. So, yung chicken sandwich nila, ito 120 pesos lang yan. So, ang dami. Ano siya eh? Ang laki niya. 3 layers per ganyan. 3 yung bread niya, mga mahal. 'Di ba? Ito yung sumisikat na Korean sandwich eh. So, hindi ko ina-expect na ganito. Kasi kapag mga small cafes na ganyan, medyo binababaan ko na yung expectations ko na typical na sandwich. Ang ina-expect ko nga na chicken sandwich is yung may mayonnaise, yung talagang nakamix. Ina-expect ko nga kasi ganun parang homemade. Oo, yung parang homemade. So, nagulat ako na ganito yung presentation nila. So, grabe, 10/10 for the chicken sandwich. Yung carbonara for you? Yung carbonara kasi, pang masa. Yung lasa niya. Hindi pa siya yung as in typical na pangalan nito. Yung elevated na carbonara. Pa. Kasi nga, bibigyan natin ng benefit of the doubt, yung mismong cafe is kaka-start pa lang. So, unti pa lang yung laman ng menu nila. So, inaayos pa nila. For sure, lahat naman is start sa ganyan, kahit anong klaseng negosyo. Pag nag-start ka, itatry muna. Trial and error yan eh. Hanggang sa mag-come up sila sa magandang set of menu, hanggang sa ma-perfect nila yung formulation ng food nila. Pero hindi ko sinasabi hindi masarap. Masarap siya. Creamy siya. Oo. Itong carbonara nila. Taste-wise, mga mahal, masarap siya. Masarap talaga siya. Ito kasi yung Filipino carbonara. Sa Filipino carbonara, ang gamit natin is cream. Sa original or yung authentic na carbonara, ang gamit natin is egg yolk and parmesan. 'Di ba? Pero syempre, dahil cost-wise din, mahal ang itlog, mahal ang parmesan, magpo-fall sila sa cream. Pero taste-wise, masarap. For me, this is 10/10. 'Di ba? And ang gamit nila na pasta is hindi yung typical na spaghetti. Ang gamit nila is yung flat. Nakalimutan ko yung tawag dito. Is it linguine yata? Tawag dito? Nakalimutan ko na. Pero yun. Alam niyo ba, mahirap mag-open ng cafe lalo na pag
sobrang ine-elevate nyo. Kasi lalo na pag nasa province, kunyari sa vegan, may mga tao kasi hindi makakaintindi ng totoong lasa ng carbonara. Kahit let's say sabihin natin na sinakambal is alam naman talaga nila ang lasa ng totoong carbonara. Hindi siya matamis eh. Diba? Pero sa Pilipino kasi kailangan lahat matamis. Kailangan lahat sobrang flavorful. Ganon. Kaya nga, si Jollibee, spaghetti nila matamis. Kasi nga, ang panlasa ng Pinoy is matamis. So, yung mga pagkain, yung mga restaurants or mga cafes is, tawag ito, nile-level nila sa panlasa ng Pinoy. Ganon din kasi yun, mga mahal. Gusto ko to. Ano siya? Mabubusog ka na. Pero ubusin ko to. Nagustuhan ko rin yung lasa kasi for a very long time ngayon na ulit ako nag-carbonara. Good. Sarap. Sa halagang 100 plus lang, hindi siya aabot ng 200 plus. Oo. Sobrang sulit. Oo. Pati yung inumin nila, eto, ayos to mga mahal eh. Magkano lang to? Sobrang mura lang to eh. 100. Mura lang yun, 100 plus lang yun. Spanish latte is 105. 95 lang yung NK. Imagine. Sobrang mura. Kaya itry nyo na sa lahat ng mga gustong itry yung Cambal Brews. Ayan, itry nyo na siya. Located siya sa Bantay. Ang pangalan ng building is Bungad. So ayun, itry nyo na and magpasalon na din kayo doon. So kung magpapasalon kayo doon, mayroong Cambal Brews doon para kumain kayo. May mga tinapayan din sila. Bantay Bread. Owned by Stella Villarreal. Si Tita Stella may-ari. And yung family, of course. Yeah. So yun, mga mahal, ano lang din to, parang quick lang din dahil, actually, bigla ang content. Bigla ang content. Hoy, hindi to paid ha? Oo. Paid namin to. Hindi to paid. Hindi rin sinabi ni Joseph na, uy, gawan niyo naman ng video. Wala siyang alam na gumagawa ko ng video. Diba? So talagang kinontent lang namin siya kasi nga dun sa shinare ko kay NK kanina, nakita ko yung parang post niya na balang araw pipilahan din kami. Kasi yun din yung dasal ko sa Diyos eh. Balang araw, kami din yung magiging number 1 choice nyo sa pagdating sa home fragrances. Yeah. Diba? You know, parang may heart eh. Yung parang sa heart mo eh. So yun, parang uulitin ko mga mahal, hindi to paid. Paid namin to. Oh. Parang shinare lang namin yung parang yung similarity ng balay sa Cambal Brews. Ano nga gumawa muna kami ng first video, yung first na parang part ng video na to, bago namin sabihin kay Joseph na gumawa kami ng video. Yes. So, parang natuwa siya doon, di ba? Tapos, So, hingi tayo ng clips. Humingi Oo. ako ng clips sa kanya ng i-video niya yung pangalan nito. Yung salon, yung Bantay Bread, at saka itong Cambal Brews. Kasi hindi nga kayo makapunta pa doon. Gawa ng, syempre, meron din kaming shop na binabantayan. And siya din. Pero may punta siya dito. Kaya. so yun mga mahal, ulitin ko, subscribe, follow kayo sa mga socials namin. Ako si TC, ako si NK, siya si TC, mga mahal. Tapos, lahat ng socials natin, even yung website namin, kung saan kayo pwede umorder, nasa description box. Yun. I-end na muna namin, mahal. Kakain na kami. Malamig. Malamig Oo. na yung pagkain. Nagugutom na ako. Tsaka mga mahal, don't forget, click the bell button, then mga mahal, share nyo to sa mga mahals nyo, sa mga friends nyo, 'di ba? Sa mga pupunta ng vegan na itry nila ang Cambal Brews and kung gusto nila magpaganda during na nasa vegan, Villarreal. Salon and Spa. Yes. Ilalagay din naman yung address and yung contact number, lahat na, para hindi kayo mahirapan. Meron din sila sa Lawag. Yeah. Sa may Robinson something area yun, sa Lawag. Meron din silang branch Yeah. ng Okay. Villarreal Salon and Spa. So yun mga mahals, mag-i-end na yung video. Thank you so much. And kung gusto nyo pa ng mga contents na katulad ng ganito, mag-comment lang kayo sa comment section. Yon, goodbye and thank you. Kakain na muna kami. Maraming salamat. Kain tayo mga mahals. Goodbye.